Kalimutan mo na ang mga sensor, ang mga touchscreen, at ang mga modo ng pagmamaneho. May isang dekada kung saan ang kaluluwa ng isang motor ay hindi sinusukat sa megapixels, kundi sa tibok ng mekanikal at sa bakal na walang paumanhin. Ang mga 70, isang panahon ng hubad na inhinyeriya, ng mga maluwalhating panganib at ng mga makina na hindi nakikipag-usap sa iyo, kundi sumisigaw sa iyo. Inilabas ng Japan ang galit nito, na perpekto ng Italy ang sining nito. Lumaban ang Great Britain ng may kagandahan. At narito ang 19 sa mga Titan na iyon. Mga motorsiklo na ang dalisay na esensya at hindi mapataob na karakter ay nagpaparamdam sa moderno kung minsan na desperadong baog. Sindihan natin ang mitsa. Magsisimula tayo sa numerong 18. Numero 18, Yamaha XT 500. Bago pa man nagkaroon ng salitang adventure, naroon na ang thump. Isang tunog, isang natatanging tibok, malalim, na nagmumula sa isang makina na kasing simple ng isang bato at kasing tatag ng isang bundok. Ang Yamaha XT 500 ay hindi lamang isang motor. Ito ay isang pangyayaring heolohikal. Ang kanyang monosilindriko na 4 na stroke at 500 sentimetro kubiko ay primitibo. 2 balbula, pinalalamig ng hangin, sipa na paandaran. At sa kapayakang iyon, nakasalalay ang kanyang katalinuhan. 32 kabayo na nararamdaman na parang sipa ng isang mola. Isang torque na nakakahanap ng traksyon sa putik, sa graba, sa gilid ng isang bangin. Ang motor na ito ang nanalo sa unang edisyon ng Paris-Dakar. Hindi dahil ito ang pinakamabilis, kundi dahil ito ang tumangging mamatay. Maaari mo itong malunod sa ilog, patuyuin ang spark plug gamit ang iyong t-shirt, sumipa, at muli itong uungal, humihingi ng higit pang parusa. Winawasak nito ang mga modernong dual sport dahil ang mga iyon ay matatangkad, puno ng plastik, at tumutunog na parang mga makina sa pananahi. Ang XT 500 ay tumutunog na parang isang helicopter na may iisang rotor. Nagva-vibrate ito ng may tapat na tibok na direktang nag-uugnay sa iyo sa pagsabog na nagaganap sa loob nito. Gamit ang kanyang tangke na gawa sa pinakintab na aluminyo at ang kanyang utilitarian na estetika, hindi ito isang motor na binibili mo. Ito ay isang kasangkapan kung saan mo nakukuha ang respeto ng lupa. Ang lolo ng lahat ng mga aventurera at hanggang ngayon ay ang pinakaastig sa pamilya. Numero 17, Suzuki GT 750 Water Buffalo. Noong mga 70, ang Suzuki ang hari ng 2 stroke. Ngunit alam nila na ang mga araw ng asul na usok at ang tunog na anilyo dingding ay bilang na. Sa halip na sumuko, ginawa nila ang pinakabaliw na bagay na posible. Bumuo sila ng isang marangyang 2 stroke, isang tourer. Ang GT 750 na binansagang Water Buffalo sa Amerika at Kettle sa Inglaterra ay isang kontradiksyon sa ibabaw ng mga gulong. At ito ay kahanga-hanga. Ang kanyang makina na tritsilindriko na 2 stroke na 738 sentimetro kubiko ay isang halimaw, ngunit isang halimaw na napaamo ng isang bagay na revolusyonaryo, ang pagpapalamig gamit ang likido. Ito ang unang Hapones na motor na ginawa sa malakihang produksyon na nagtaglay nito, na may radiator sa harap na mukhang proa ng isang barko. Pinaintulutan nito ang mas mahigpit na mga toleransya, na iwasan ang pagkapit ng mga parte at binigyan ito ng isang karakter na nakakagulat na makinis at tahimik para sa isang 2 stroke. Hindi ito tumitili. Humuhuni ito ng may mababa at malakas na drone.
Mayroon itong par-motor na humihila na parang isang lokomotibo mula sa mababang revolusyon. Ito ay mabigat, matatag na parang isang barkong pandigma sa kalsada, at amoy sunog na langis at nostalgia. Winawasak nito ang mga modernong motor dahil ito ay isang mechanical na pambihira na hindi na natin muling makikita. Isang trit-silindriko na 2 stroke na pinalalamig ng likido. Ito ay isang piraso ng pakikipag-usap na may mga gulong, isang Cadillac na nakabalot sa isang ulap ng asul na usok na kayang tumawid ng mga kontinente. Ito ay ang karanyaan na ginawang metal. Numero 16, Moto Guzzi Valongdan at 50 Le Mans. Ang mga Italyano at ang pagiging maasahan ay madalas na magkasalungat na konsepto. Ngunit ang Moto Guzzi Valongdan at 50 Le Mans ang eksepsyon na nagpapatunay sa tuntunin dahil ang kanyang tuntunin ay ang sa isang traktor. Hindi ito isang masiselang motor. Ito ay isang kasangkapang pang-agrikultura na may hangaring maging isang karera. Ang kanyang puso ay ang tanyag na V-twin transversal na 844 na sentimetro kubiko, na ang mga silindro ay nakausli na parang mga siko ng isang boksingero, pinalalamig ng hangin. 71 kabayo noong mga 70 ay isang seryosong suntok. Ngunit ang nagbibigay kahulugan dito ay ang visceral na pakiramdam. Sa pagpiga ng silinyador habang nakatigil, ang torque ng reaksyon ng makina ay nagiging sanhi upang ang buong motor ay pumilipit pakanan. Ito ay buhay. Gumagalaw ito sa ilalim mo. Mayroon itong transmission sa pamamagitan ng kardan, walang maintenance, at isang sistema ng preno na pinagsama ang disk sa harap at sa likod sa isang henyong paraan ilang dekada bago ang Honda. Ang tunog ng kanyang malalaking carburetor na Del Orto na humihigop ng hangin sa ilalim mismo ng iyong mga tuhod ay nakakalasing. Ito ay matatag, mahaba, at mahilig sa mabilis na mga kurbada. Hindi ito minamaniobra. Ito ay pinipiloto ng may layunin. Winawasak nito ang mga moderno dahil ito ay dalisay na mekanika nang walang mga elektronikong tagapamagitan. Matatagpuan mo ang mga makinang ito na may 160,000 kilometro na nakaligtas sa pamamagitan lamang ng mga pagpapalit ng langis. Ito ay sining na maaari mong gamitin araw-araw. Numero 15, BMW R75/5 Toaster Tank. May isang panahon na ang mga BMW ay para sa mga seryosong lalaki na may pipa at jacket na tweed. Itim, utilitarian, mainit na mahusay. Pagkatapos ay dumating ang serye /5 noong 1970 at ang lahat ay nagbago. Ang R75/5 kasama ang kanyang mga tangkeng kromado sa gilid na mukhang mga toaster dahil doon ang palayaw, ay isang revolusyon ng kulay at kagaanan. Ang kanyang makinang boxer na 745 sentimetro kubiko ay ang tanyag na airhead, isang obra maestra ng pagiging simple. Ang mga silindro ay nakausli upang palamigin ang sarili. Ang mga balbula ay naiayos sa loob ng 20 minuto gamit ang isang distornilyador, at ang transmission ay sa pamamagitan ng kardan. Walang mga kadena na lalangisan, puro at mapagkakatiwalaang inhinyeriyang Aleman lamang. Winawasak nito ang mga retro na moderno dahil siya ang orihinal. Ang isang BMW R90 na moderno ay desperadong sinusubukang magmukhang katulad nito.
Ang R75/5 ay ito na mismo. Ang kanyang suspensyon ay napakakinis, kaya lumulutang ito sa ibabaw ng mga lubak na wawasak sa gulugod sa isang D-Sport na moderno. Ito ang express ng isang kabayero. Pinapanatili nito ang kanyang halaga ng mas mabuti kaysa sa ginto. Ito ang definisyon ng inhinyeriya bago pa ito pinaligoy ng mga computer. Numero 14, Kawasaki KZ650. Nang ilunsad ng Kawasaki ang Z1, ito ay isang halimaw. Hindi lahat ay kayang paamuhin ito. Kaya noong 1977, inilunsad nila ang KZ650. At maraming purista ang naninindigan na ito ay, sa katunayan, ang motor na may pinakamahusay na balanse. Ang kanyang 4 na silindro sa linya na 652 cm3 ay isang ebolusyon. Gumamit ito ng isang crankshaft na may mga cojinet de friksyon, mas moderno, makinis at mabilis na pag-ikot kaysa sa Z1. 64 na kabayo sa isang chassis na mas matigas at magaan. Ang motor na ito ay nagkaroon ng reputasyon na hindi nasisira. Maaari mo itong dalhin sa limitasyon, magturismo, kaladkarin ito sa mga karera. Wala siyang pakialam. Winawasak nito ang mga modernong middleweights dahil nararamdaman itong substantial. Ang isang Z650 na moderno ay isang bitsilindriko na plastik na mukhang itatapon na lamang. Ang KZ650 ay isang 4 na silindro na may 4 na tubo ng tambutso na kromado na nagminingning. Tumutunog ito na parang isang F1 noong mga 70 kapag binibilisan mo ang takbo. Mayroon itong itsurang UJM, Universal Japanese Motorcycle, na hindi naluluma. Ito ang kabayong pamasada na may kaluluwa ng isang karerista. Numero 13, Yamaha XS 650. Narito ang isang lihim na alam ng lahat. Ang Yamaha XS 650, ang pinakamahusay na kambal na Briton na nagawa kailanman. Simple lang, ginawa nila ito sa Japan. Tiningnan ng Yamaha ang Triumph Bonneville at sinabi, "Kaya nating gawin yan, ngunit nang walang mga tagas ng langis at ang kadiliman sa kuryente." Ang resulta ay isang makinang paralel na 650, 3 sentimetro kubiko na nag-vibrate, tumitibok at tumutunog na parang isang tunay na Briton. Kasama ang pagkakasunod-sunod ng pag-andar na nararamdaman mo sa iyong dibdib. Ngunit hindi katulad ng isang Triumph noong panahong yon. Ang kuryente ay gumagana. Ang metal ay hindi kinakalawang agad. Nagbibigay ito ng mga 50 kabayo at tanyag dahil sa kanyang pakikilahok sa flat track. Ang makina ay sobre-dimensyonado. Gustong-gusto ito ng mga tagabuo ng mga chopper dahil sa kanyang estetika at ng mga tagapag-ayos dahil sa dami ng mga piyesa. Winawasak nito ang mga retro na moderno dahil ito ay tunay na vintage, ngunit totoong mapagkakatiwalaan. Mayroon kang sipa na paandaran, ang mga linyang klasiko, ang tunog. Ngunit nakakarating ka rin sa iyong patutunguhan. Ito ang espiritong Briton na may pagkamaagap na Hapones. Numero 12, Honda CB 400F Super Sport. Hindi ito isang motor. Ito ay isang bagay na sinasamba. Noong 1975, kinuha ng Honda ang kanyang sibilisadong CB, 350F. Dinala ito sa gym at binigyan ng isang makeover na cafe racer mula sa pabrika. Ang resulta ay ang CB 400F.
Isang motor na binibigyang diin ng pagmamanyobra kaysa sa bilis na brutal. Ngunit ang kanyang obra maestra, ang kanyang sining, ay ang tambucho. 4 na pangunahing tubo na paikot-ikot sa isang masalimuot na paraan upang magsama sa iisang silensyador na kromado. Tinatawag itong waterfall headers, mga kolektor na talon, at itinuturing bilang ang pinakamagandang sistema ng tambucho sa produksyon sa kasaysayan. Mukha itong itang instrumentong pangmusika. Ang kanyang makinang 408 cm kubiko ay umiikot hanggang 10,000 revolusyon. Nag-aalok ng 37 kabayo at isang kahon na may 6 na bilis. Ito ay isang scalpel. Hindi ito tungkol sa pinakamataas na bilis, kundi tungkol sa bilis sa kurbada. Winawasak nito ang mga maliit na motor na moderno dahil sa kanyang pagkapino. Ang makina ay makinis na parang isang turbina. Ang pagkakagawa ay parang isang alahas. Ito ay para sa piloto na nagpapahalaga sa pakiramdam, sa pagkapino, sa kagandahang mekanikal. Ito ang esensya ng less is more na ginawang motor. Numero 11, Suzuki GS 1000. Noong 1978, ang paghahari ng Kawasaki Z1 ay may isang mahinang punto. Ang pagmamaniyobra nito sa mataas na bilis ay maaaring maging kawili-wili. Nagmasid ang Suzuki, naghintay at tumira ng may presisyon. Una, gamit ang GS 750 at pagkatapos ay kasama ang dakilang ama, ang GS 1000. Ito ang unang litrong Hapones na talagang mahusay ang pagmamaniyobra. Nakatuon ang Suzuki sa katigasan ng chassis at ng braso sa likuran at binigyan ito ng suspensyon na tinutulungan ng hangin. Ang kanyang makina na 777 cm kubiko ay naglalabas ng 70 kabayo na may crankshaft ng mga rodilyo na halos hindi nasisira. Kinakatawan nito ang rurok ng era ng 4 na silindro na pinalalamig ng hangin na may 2 balbula. Mas magaan ito kaysa sa Kawasaki. Mas mabilis kaysa sa Honda. Ang kumpletong pakete. Winawasak nito ang mga muscle bike na moderno dahil binabalance nito ang lakas at biyaya. Mayroon itong kapangyarihan para takutin ka, ngunit ang kagandahan ng asal para iligtas ka. Ito ang sandatang pinili sa mga karera ng AMA. Ito ay isang malaking makina, komportable at mabilis na humihingi ng respeto. Ang pinakamahusay na itinatagong lihim ng mundo ng klasikong litro. Numero 10, Norton Commando 850 MK3. Oh, alam ko. Ang pagiging maaasahang Briton ay madalas na isang biro. Ngunit ang Commando 850 Mark III na inilunsad noong 1975 ay kakaiba. Ito ang huling pagsisikap, maluwalhati at pinino ng Imperyong Briton. Ang Commando ay tanyag dahil sa kanyang frame ng paghihiwalay ng mga vibration. Ang makina ay nakakabit sa mga silent block na goma. Sa paghinto, ang motor ay nanginginig na parang isang basang aso. Ngunit sa sandaling lumampas ka sa 2,000 revolusyon, ang mahika ay nangyayari. Nagiging ganap itong makinis at lumulutang. Ito ay hipnotiko. Ang Mark III ang lunas sa mga malalang problema. Meron itong sipa na paandara na dekuryente na karaniwang gumagana, kambyo sa kaliwang bahagi, at isang disc ng preno sa likuran. Ang kanyang kambal na 828 cm kubiko
ay nagbibigay ng 60 kabayo. Winawasak nito ang mga retro na moderno dahil sa dalisay na estilo. Ang logo ng Norton sa tangke, ang makinang nakahilig pasulong, ang tunog ng mga tambutsong pea shooter. Ito ay ibinoto bilang makina ng taon sa loob ng 5 sunod-sunod na taon dahil sa isang dahilan. Kung aalagaan mo ito, at dapat itong alagaan, ito ay isang makina na maluwalhati at mapagkakatiwalaan. Ito ang tiyak na makina ng oras. Ang huling hininga ng isang era na nagtatapos ng may ungal, hindi ng may daing. At ito ay naging panimula lamang ang pagpapakita na ang mga 70 ang nagtayo ng mga haligi kung saan tayo ay gumugulong pa rin. Nakita na natin ang kagandahan, ang kagaslawan, ang mga pambihira at ang huling sayaw na Briton. Ngunit na yon mga kaibigan, higpitan ang inyong mga kamao. Papasok tayo sa Sancta Sanctorum. Ang mga darating ay hindi lamang mga klasikong motor. Sila ay mga Diyos ng aspalto, mga mekanikal na pambihira na muling nagtakda ng kung ano ang posible at mga alamat na ang ungal. Hanggang ngayon ay nagpapayanig sa mga pundasyon ng mga modernong showroom. Malapit na tayong sumakay sa mga mito. Makatagpo ang karangyaan ng 6 na silindro, ang demonyong may supercharger, ang mismong Genesis. Numero siyam, Laverda 1000 J. Kalimutan mo na ang mga maseselang Italyano. Ang Laverda J ay isang traktor. Isang traktor na pininturahan ng matitingkad na kulay kahelna. Noong 1976 ay naging pinakamabilis na motorsiklong ginawa sa mundo. Hindi ito Pino. Ito ay isang halimaw na gawa sa mga sangkap na sobredimensyonado at dalisay na mechanical na testosterone. Ang kanyang puso ay isang 3-silindriko sa linya na 981 sentimetro kubiko. Ngunit may isang henyong pagbabago sa kwento. Isang crankshaft na 180 degree. Nangangahulugan niyon na ang mga panlabas na piston ay sabay na tumataas at bumababa, habang ang nasa gitna ay gumagawa ng kabaligtaran, na lumilika ng isang maindayog na ungal, singkupado at mabagsik na tumutunog, na parang isang hayop na nakakulong na sinusubukang tumakas. 70 kabayo na ipinapasa sa pamamagitan ng isang clutch na nangangailangan ng lakas ng kapit ng isang panday bakal. Ito ay mataas, mabigat, nakakatakot. Hindi ito nagpapatawad ng mga pagkakamali. Ngunit ito ay mapagkakatiwalaan. Tiyak, dahil ito ay binuo na parang isang tangke. Ang bawat piraso ay malaki. Sobrang pagkakadisenyo. Winawasak nito ang mga motor na moderno dahil sa kanyang ganap na presensya. Hindi ito dumadaan ng hindi napapansin. Nagdedeklara ito ng digmaan sa aspalto. Hinihiling nito na maging isang mas mahusay na piloto, na ginagantimpalaan ka ng isang pakiramdam ng brutal na panghingibabaw at isang tunog na nagpapalamig ng dugo. Ito ang mechanical na pagkalalaki sa dalisay na anyo. Isang kulay kahel na unicorn na hindi kailanman, mawawalan ng kanyang aura ng alamat. Numero 8, BMW R 90S. Noong 1973, ginawa ng BMW ang hindi sukat akalain. Kinuha nila ang designer na si Hans Muth at sinabihan siyang gawing sexy ang isang boxer. Ang resulta ay ang R90S at ang mundo ng pagmumotorsiklo ay huminto. Hindi ito isang ebolusyon. Ito ang paglika ng isang bagong uri, ang sport touring.
Kinuha nito ang mapagkakatiwalaang makinang boxer na 878 sentimetro kubiko. Dinala ito sa 67 kabayo at binihisan ito ng isang nakamamatay na kagandahan. Isang karinado na bikini na nakakabit sa manibela. Isang pintura sa orange Daytona o silver smoke na inilalagay gamit ang kamay na ginagawang natatanghi ang bawat unit. Nanalo ito sa unang karera ng AMA Superbike sa Daytona na nagpapahiya sa mga makapangyarihang 4 na silindro na Hapones. Winawasak nito ang mga motor na moderno dahil ginagawa nito ang lahat. Ito ay sapat na komportable para tumawid ng isang kontinente, ngunit may liksi at mga tugon na nagaanyaya na sumayad ng isang tuhod. Ang kanyang mga carburetor na Del Orto de Bomba ay nag-aalok ng agarang tugon sa silinyador. Ito ang sopistikadong pagpipilian, ang sandata ng kabayero na piloto. Hindi ito sumisigaw, bumubulong ito ng may autoridad. Ito ang patunay na ang karangyaan at ang pagganap ay maaring isilang mula sa pagiging simple at ang kanyang halaga ay tumataas lamang tulad ng isang masarap na alak o isang obra maestra na bukod pa rito ay maaari mong patakbuhin ng mabilis sa isang kalsada sa bundok. Numero 7, Yamaha RD 4 na run. Ang matagigantes. Ang alborotador. Ang motor na amoy problema. Noong 1976, pinino ng Yamaha ang kanyang formula ng 2 stroke hanggang sa kasamaang perpekto gamit ang RD 4 na run. Isang kambal na 2 stroke at 378 cm kubiko na sa pamamagitan ng 44 na kabayo at isang timbang na sobrang baba ay isang misil. Mayroon itong mga gulong na gawa sa haluang metal, mga preno na disc sa harap at likod, at ang sistemang Autolube na nagpapalaya sa iyo sa paghahalo ng gasolina at langis sa istasyon ng gasolina. Winawasak nito ang mga modernong motor dahil ito ay dalisay na adrenaline nang walang mga filter. Nagagawa nito ang mga kabayito ng lakas sa una at ikalawang bilis nang halos hindi mo sinusubukan. Nag-iiwan ito ng bakas ng asul na usok na amoy tagumpay at kabataang walang pakundangan. Ito ay liksi, agresibo at maingay. Tinuruan nito ang isang buong henerasyon na sumakay ng mabilis at madapa. Ang pagiging maaasahan nito ay nakasalalay sa kanyang radikal na pagiging simple. Walang mga balbula, levas o kadena ng distribusyon. Mga puwerto lamang, mga piston at ang maluwalhating anilyo dingding ng isang 2 stroke sa kanyang pinakamataas na punto. Ito ang esensya ng hooligan, isang paalala noong ang kasiyahan ay illegal, mura at amoy castor. Numero 6, Honda GL 1000 Goldwing. Noong 1975, hindi lamang nag-imbento ang Honda ng isang motor. Inimbento nito ang mismong konsepto ng mototurismo na moderno. Ngunit ang orihinal na Goldwing ay hindi ang transatlantiko na may stereo at airbag na katulad ngayon. Ito ay isang hubad na muscle bike. Isang pagpapakitang gilas ng inhinjeriyang tahimik at dakila. Ang kanyang makina ay isang obra maestra. 4 na silindro na patag na 979 na sentimetro kubiko, pinalalamig ng likido, na may transmission sa pamamagitan ng kardan. Ang tangke ng gasolina ay nasa ilalim ng upuan upang ibaba ang sentro ng grabidad. Ang mukhang tangke ay sa katunayan ay isang lalagyan para sa mga elektroniko at isang lalagyan ng mga gamit. 80 kabayo na ibinibigay ng may kakinisan na maaari kang magbalanse ng isang barya sa ibabaw ng tsulata habang ang makina ay nasa paghinto.
Winawasak nito ang mga modernong tourer dahil hubad ito sa mga abala. Wala itong mga screen, mga upuang may painit o mga speaker. Ito ay dalisay na esensya. Isang maringal na makina, mapagkakatiwalaan hanggang sa kawalan ng katotohanan at 2 gulong. Ito ay nakakagulat na mabilis at maliksi, hanggang sa punto na ginagawa itong mga cafe racer ng mga tao. Ito ay, marahil, ang makina ng motorsiklo na pinakamapagkakatiwalaan na nagawa kailanman. May mga Goldwing na may kalahating milyong kilometro na hindi kailanman binuksan ang makina. Ito ang karangyaan ng katahimikan, ang kagandahan ng pigil na kapangyarihan. Numero 5. Ducati Siyam-na-raan Super Sport. Ang pinakamagandang motorsiklo noong mga 70. Tapos, ang Ducati Siyam-na-raan Super Sport ay ang iskultura na naninirahan sa gallery ng iyong isipan. Isang ebolusyon ng tanyag na 750 SS, kasama ang kanyang makinang L-twin Desmodromico na 864 na sentimetro kubiko. Ang mga balbulang Desmodromico na pinapakilos ng mechanical upang bumukas at sumara, hindi lamang upang bumukas, ay teknolohiya ng dalisay na karera. 72 kabayo na hindi nagsasabi ng buong kwento. Ang kwento ay ang pagmamanyobra. Matatag, mahaba, tumpak. Isang motor na pangkarera na may mga ilaw. Ang kanyang tangke na hemisphere na may malinaw na guhit upang makita ang antas ng gasolina ay isang pahiwatig ng dalisay na kompetisyon. Winawasak nito ang mga modernong motor dahil ito ay isang iskulturang mekanikal. Ang tunog ng kanyang mga tambutsong konti ay isang malalim at garalgal na kulog. Nangangailangan ito ng isang ritual upang paandarin. Pakainin ang mga carburetor, hanapin ang puntong huwerto superior, manalangin sa mga Diyos na Italyano at sumipa. Ito ay hindi komportable, sumusunog ng mga calorie, ngunit ito ay maluwalhati. Ito ay dalisay na pagsinta na Italyano na ginawang metal. Hindi ito isang motor na binibili mo. Ito ay isang relikya na kinukupkop mo. At ang halaga nito ay tanging tumaas lamang patungo sa Olimpo ng mga koleksyon. Numero 4. Honda CBX 1000. Noong 1978, hindi gustong manalo ng Honda. Gusto nitong magmalaki. Gusto nitong ipakita ang kanyang mga kalamnan sa inhinyeriya nang may ganong lakas upang ang kompetisyon ay sumuko na. Ganito isinilang ang CBX 1000. Isang 6 na silindro sa linya na 1,047 sentimetro kubiko. 6 na silindro, nakabitin sa hangin, mas malapad pa kaysa sa mismong piloto. Mukhang makina ng isang magaan na eroplano na may 6 na carburetor at 24 na balbula. Isang obra maestra ng pagiging masalimuot. 105 kabayo at isang pinakamataas na bilis na 225 kilometro bawat oras. Winawasak nito ang mga modernong motor dahil sa tunog. Sa mataas na revolusyon, ang tili nito ay katulad ng isang F1 noong panahon ng V10. Isang matinis na simpoyang mechanical na nagpapatayo ng iyong balahibo. Ito ay malapad, mabigat, at maringal na labis-labis. Ang pagsakay dito ay parang pagpipiloto ng isang mechanical na sasakyang pangkalawakan. Pinatunayan nito na kayang bumuo ng Honda ng anumang bagay na naisin nito, gaano man ito tila kakatwa. Hindi ito ang pinaka-practical na motor o ang pinakamadaling imani-ubraw. Ngunit ito ang tiyak na pahayag. Isang monumento sa kalabisan at sa inhinyeriyang walang limitasyon. Numero 3.
Honda CB 750. Ang pinakamahalagang motorsiklo sa kasaysayan, ang Genesis, ang orihinal na superbike. Bagamat isinilang ito noong 1969, noong mga 70 ito naghari. Bago ito, pumipili ka. Mabilis at hindi mapagkakatiwalaan, Briton, o mabagal at mapagkakatiwalaan, Hapones. Ang CB 750 ay nag-alok ng pareho. Isang 4 na silindro sa linya na 736 na sentimetro kubiko, arbol de leva sa itaas, 4 na tubo ng tambucho, isang preno na disc sa harap, isang kauna-unahan sa mundo sa malakihang produksyon, at sipa na paandara na dekuryente. 67 kabayo na nagpabago sa daloy ng kasaysayan. Sinira nito ang industriyang Briton sa loob ng isang gabi. Winawasak nito ang mga modernong motor dahil ito ang orihinal na plano. Bawat disport na moderno ay bumabakas ng kanyang ADN sa makinang ito. Ito ay makinis, komportable, madaling imaniobraw, at mapagkakatiwalaan hanggang sa punto na maaari kang tumawid sa isang bansa gamit ang isa ngayon. 50 taon ang nakalipas. Hindi ito ang pinaka-extreme sa listahang ito. Ngunit ito ang batong panulok kung saan binuo ang lahat ng iba pa. Ito ang hari sa pamamagitan ng karapatan sa kapanganakan. Numero 2. Kawasaki Z1 700. Ang hari. Ang New York Steak. Kung ang CB 750 ang suntok, ang Z1 ang knockout. Nang mauna ang Honda, bumalik ang Kawasaki sa mesa ng disenyo at sinabing, "Maghintay kayo para sa sake." Hindi sila bubuo ng isang katulad lamang. Bubuo sila ng isang bagay na mas malaki, mas mabilis, at mas masama. Binansagan sa code ng New York Steak dahil gusto nilang isilbi ang pinakamahusay na hiwa sa Amerika. Ang Z1 ay dumating noong 1973. Isang 4 na silindro na 700 at 3 sentimetro kubiko na may dalawahang arbol de leva sa itaas. 82 kabayo na nagluklok dito bilang pinakamabilis na motorsiklo sa produksyon sa mundo, na kayang umabot ng 210 kilometro bawat oras. Meron itong tanyag na buntot ng pato at 4 na umaalingaw-ngaw na tambucho. Winawasak nito ang mga modernong motor dahil sa kanyang attitude. Ito ang lolo ng modernong superbike. Ito ay sobredimensyonado. Ang kanyang ibabang bahagi ay napakatibay, kaya kinakaya nito ang mga modifikasyon ng dragster nang hindi natitinag. Ito ay marahas, mabilis, at hindi maikakailang cool. Ito ang motor na nagpatatag sa panghingibabaw ng mga Hapones sa natitirang bahagi ng siglo. Ang pagmamay-ari ng isang Z1 ay ang pagmamay-ari ng tiyak na simbolo ng isang era ng dalisay na katapangan. Numero 1. Ang walang hanggang pagpipilian, Kawasaki. 750 laban sa Benelli 750, Say. Nakarating na tayo sa tuktok. At dito, sa Rurok, walang iisang sagot. Mayroong isang problema. Isang pagtatapat na philosophical sa pagitan ng dalawang dulo ng katalinuhan ng mga 70. Ikaw ang pipili ng tunay na kampyon. Option A, ang demonyo, Kawasaki. 750. Ang Kawasaki 750 ay hindi lamang isang motor. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa pisika at katinuan. Habang ang mundo ay kumikiling patungo sa 4 na stroke,
kinuha ng Kawasaki ang kanyang tritsilindriko na 2-stroke na 750 sentimetro kubiko at dinagdagan ito ng isang centrifugal na kompresor. Ang resulta ay ang pinaka-nakakatakot at pinaka-advanced na halimaw ng dekada. 72 kabayo sa isang magaan na motor na may pagbibigay ng lakas na parang isang switch ng ilaw. Wala, lahat. Ang bilis ay marahas, halos supernatural. Ito ang pinakamabilis na motorsiklo sa produksyon noong panahong yon. Ngunit ang kanyang katanyagan ay dahil sa dalisay na kabangisan. Mahirap paamuhin, may nerbyosong pagmamanyobra at mga preno na tila isa lamang mungkahi. Ang dalawa ay ang demonyo ng 2-stroke na may supercharger. Isang eksperimento sa limitasyon na nagpakita kung gaano kalayo ang maaaring marating bago kailangang dumating ang mga elektroniko upang iligtas tayo mula sa ating sarili. Ito ang teknolohikal na brutalidad na dinala sa kanyang pinakamaluwalhati at mapanganib na dulo. Option B, ang Opera. Benelli 750, Say. Sa kabilang dulo ng spectrum ay ang Benelli 750, Say. Hindi ito sumisigaw, kumakanta ito. Habang nagmamayabang ang Honda sa kanyang 6 na silindro, ang maliit na Italianong tagagawa na Benelli ay gumawa ng isang bagay na mas eksklusibo. Binuo nito ang unang 6 na silindro sa produksyon sa mundo noong 1972 at ginawa ito sa isang motor na may panatag at klasikong kagandahan. Ang kanyang makina na 751 sentimetro kubiko ay isang alahas ng kakinisan. Isang malasutlang huni ng isang katangi-tanging pagiging masalimuot. Hindi ito tungkol sa brutal na lakas, halos 70 kabayo lamang, kundi tungkol sa ganap na pagkapino, sa isang mechanical na kagandahan na katumbas ng isang instrumentong de cuerdas. Ito ay pambihira, eksklusibo, at napakahusay ng pagkakagawa. Hindi ito nananakot sa mga tuwid na kalsada. Pinapaganda nito ang mga iyon sa pamamagitan ng kanyang presensya at ng kanyang natatanging simponya. Ang Say ay ang operang Italiano laban sa heavy metal na Hapones. Isang bagay na ninanais hindi dahil sa kung ano ang ginagawa nito, kundi dahil sa kung ano ito. Isang obra maestra sa ibabaw ng mga gulong. Depende ito sa kung ano ang naniniwala kang winawasak ang moderno sa pinakamalalim na paraan. Ang supernatural na lakas at mapangahas na inhinyeriya ng demonyong Kawasaki 750 o ang panatag na kagandahan at ang dakilang mechanical na pagka-eksklusibo ng operang Benelli 750, Say. Parehong perpektong sagot. Parehong mga tuktok ng ambisyon ng mga 70. Ang isa ay nagpapakita sa iyo ng hinaharap na mas matapang at nakakatakot. Ang isa naman, ang nakaraan na mas perpekto at kanais-nais. Ang huling tagumpay ay hindi sa isang motor, kundi sa dekada na naging sapat na matapang upang likhain silang dalawa.